Okay, dito sa nilabas na desisyon ng Korte Suprema, ang daming napahiya dito especially mga congressman. Kasi ang mga congressman, sila naman talaga ang una dito, ang pumirma. Ang nag-file nito ng impeachment ng yung na lang, ang pag-usapan natin yung pumirma. Pahiya sila lahat dito, yung 215 na mga congressman. Lahat sila dito perting uwawa kay ito na naanay desisyon ng Korte Suprema nga labag sa batas ang gihimo sa House of Representatives nga pag-file og impeachment ni VP Sara. So perting uwawa ninyo mas makauuaw jud mo. So bagay kinsa may di mauuaw ni. Sino bang hindi mahiya dito? Yung mga congressman nga diyan na gumagawa ng batas, pero itong nangyari diyan sa Maynila, sa siyudad ng Maynila, yung si Joel Chua na nagpagawa ng barangay hall mismo sa may sidewalk. Dito gihimo ang iyang barangay hall. O gidikit pa sa eskwelahan. Tapos ang problema pa adto, wa mo kuhag permit nga nagpatukod og 3-story building barrio hall, barangay hall. So gi-question ni Mayor Isko Moreno, gipaguba why alinlangan, why giduha-duha, giguba gidugdugdug gidimulis tungod sa kadanghag ining mga congressman nga nag-file og impeachment ni VP Sara nga wala na nga sila sa ilaha ra pud mo backfire ang hitabo. Ngayon, ang nangyari itong decision sa Korte Suprema ay mismo sila ang tinamaan dito. Sino ba unang tinamaan dito sa impeachment na to ng Korte Suprema na binasurang labag sa batas yung impeachment ni VP Sara, yung article of impeachment. So sino ba unang tinamaan dito? Siyempre anak ni Bongbong Marcos, kasi siya unang pumirma. Ang unang nipirma sa impeachment ni VP Sara atong aging tuig kini si Sandro Marcos. So ang huling nga pirma, ang iyang tiyuhin kini si Martin Romualdez, speaker pa naman. So mao na karon ang problema nila kay di na sila di na kagalawan kay na may desisyon ng Korte Suprema. So ano pang habol ninyo? Mag-file mo og TRO nga hindi na pud pwede mag-file og TRO kay na ang final and exert basta may final na Pilip kasi dila ko pasapid ang dila ba. So ay na lang mo file kay wa na nay chance mo file mo og utrog impeachment. Ako na ning giingon ninyo nga ay na lang mo lumaluma. So mao ni mga problema sa mga congressman og kapag may labas na tong Korte Suprema ng desisyon, parang mali pa sa Korte Suprema. Di ba nung kasagsagan ng binalik sa Senado ang kining impeachment, inyong gi-question? Tapos, sige, maghota og antayin natin itong unsay decision sa Korte Suprema nga gi-file ni VP Sara sa iyang impeachment. So naglabas karon ng atong Korte Suprema sa ang desisyon nila. Parang di ninyo dawaten. Ay na lumaluma. Ug nag-congressman magalimo para mahimog batas kung kamo mismo mo labag sa batas sama ining ni Chua ay ibang usapan na. Abogado pa naman to si Chua. Wala ka kabalo Chua nga mupahimo ka og building permit na kay mga pahimo kag building na ginay building permit. Di ba na pwede nga mapahimo kag building karon nga wa kay building permit porket ba ikaw congressman ay basta-basta na lang na wala building permit yan. Congressman ang napatatayo niyan Project ko yan Magkano ang halaga ng barangay hall na yon? 19 million? Tapos kay VP Sara na inano nyo ng isang araw lang ay 11 million? Isang araw ba? O nakalimutan ko na ang istorya na yan. Kaya nga isa yan sa ground sa inyong impeachment na inihain ni VP Sara. Ngayon, kung inyo talagang pipilitin ang itong Korte Suprema na mag-file ka ng TRO, nagsayang na naman kayo ng oras. Panibago na naman kayo ng
bubotatain na naman kayo dito sa Supreme Court. Kaya nga Supreme Court, di ba? Anong laban nyo pa? Saan pa kayo mag-file ng TRO? Para mag-file kayo ng TRO para pigilan itong desisyon ng Korte Suprema dito sa ICC. Si VP Sara karon naka-one down na sa inyong mga congressman. Pagbantay mo, kaya naapay-laing ining mo abot sa inyong pagmumukha ninyo, may darating pa na pang insulto na maintindihan lalo sa mga taong bayan. Ngayon, sino ngayon dilema ang sinasabi mo na ang taong bayan interesado? 66% ba yon ang gusto ma-impeach, matrial si VP Sara? Paano matrial yan? Hindi na matrial yan. Sinabi na nga ni Ascuna, wala na. Ang impeachment ni VP Sara, wala na to. Hindi na po pwede dito. Kasi may Korte Suprema may desisyon ng Korte Suprema. Si Ascuna is a former Associate Justice sa Supreme Court. So alam niya, kaya lang ito si Ascuna, para tong para tong paru-paro. Dapo-dapo dito, tapos pag dapo doon, iba yung sasabihin ngayon, may Korte Suprema na ang desisyon ng Korte Suprema. Iba na naman ang punto ng dila niya. Parang lingwa di gato, lintik mo tong si Ascuna tumatanda. Kayong mga matatanda na sa mga ngayon, huwag na kayo magkisaw-saw sa mga politika kasi. Ako, sabihin ko na naman, talaga makikisaw-saw ako dito kasi may karapatan tayo May karapatan tayong sasaw dito sa politika sa Pilipinas kasi sobrang dumi talaga. Itong mga congressman ngayon na walang mga alam. Sayang lang talaga yung pinapasahod natin sa kanila. Sayang lang yung mga buwis na binigay natin sa gobyerno na walang silbi itong gobyerno ni Bongbong Marcos talaga. Di ba? Kung saan ngayon yung ang mga issue ngayon sa Korte Suprema, yung mga congressman, kanya-kanya na naman sila, mali yung ginawa ng Korte Suprema. Di kayo na dapat ang naghuwis doon sa Korte Suprema para magiging tama. Kasi nga, di naman talaga pabor sa inyo yung resulta doon sa Korte Suprema. Kaya iyak kayo ngayon, lalo to si Dilima. Lalo na yung yung Sardinia ba yun? Yung tabing ang mukha, yung bakla. Tapos sino pang nag-file ng si Franz Castro. Ito yun sila tinamaan ng husto ngayon sa kanilang mga impeachment. Kaya sa bagay, pirma to ang pinag-usapan dito kaya na-impeach VP Sara sa House of Representatives. So ang mga congressman karon nga nimpirma adtong sa impeachment nangurug-kurug na. Nginginig na Kasi babalikan talaga sila dito. Kung saan talaga sila nagkamali. Bakit na-impeach si VP Sara na ganun lang kadali? Tapos may 3 kayong impeachment na hindi nyo tinuloy, in-archive nyo. Yon ang yung bota sa inyo. Hindi nyo alam yung magiging bota sa inyo yon. Kawawa naman tong speaker na to. Kasi, alam nyo andyan sa House of Representatives ay sariling interest kasi ang gusto nyo. Gusto talaga nyo ang VP Sara na pagdating ng 2028, hindi siya pwedeng tatakbo. Ngayon, ano mangyari? Ano mangyari sa kanya ngayon? Na yung impeachment niya, basura na yan. Tapos yung kaso niyo, may kaso na kayo sa ombudsman. Kaya lusutan yan. Mahina yung mga abogado ni VP Sara, lalo ngayon na wala impeachment, yung impeachment nga, pinaghandaan niya yan. Yan pa kayang kaso na yan sa ombudsman na yan. Yung mga ifinail yung kaso na walang kalatoy-latoy, ay nako. Ngunguyain lang ni VP Sara yan. Iba talaga. Iba talaga pag yung mga ganito, tapos sabihin nyo, pakda si VP Sara, buang si VP Sara. Karon, saan ang inyong mga sinasabi? Kain nyo. Agbuang, mo ining daag. As kang paita yung sitwasyon na karon sa impeachment ni VP Sara sapagkat tinuod lang. Maluoy in taon mga congressman nga mga bugo pa sa mga umang. Katawa-tawa lang talaga kayo. Nagsayang lang talaga kami ng boto sa inyong mga hayupak kayo. Ito si Bongbong Marcos ngayon, hindi na mapakali saan siguro baling-bali to sa kanyang unan ngayon, hindi niya kung saan siya ngayon pupunta kasi wala na.
Wala nang impeachment nga eh. Ganunin mo na lang eh. Saan na? So, ito nangyari ngayon, ang mga media, napansin ko rin sa media, kanina nga binalita sa media, parang ano na lang sila, parang laylay na gulay. Yung impeachment, sige, headline naman. Kaya lang pang tuno sa kanilang pananalita. Parang ano ba guys, kasayang. Alam niyo yan mga media kayo, mga journalist kayo eh, na hindi talaga uubra yung impeachment na yun. Kanina natawa na nga lang ako sa pagpasok lang ng sa newscast ng 24 oras. Si Mil Tiangco parang tamlay. Pagpasok ni Emil Sumangil, pero hindi pa daw ligtas ayan na, sobrang pag-react sa mga media. Klarong-klaro na, kayo mga media talaga, nasa panig talaga kayo dito sa kabila. Hindi ko masigurado kung panig kayo ni Bongbong Marcos, kung kanino man, pero ayaw nyo talaga dito sa mga Duterte. Wala na talaga kayong choice. Pagdating na 2028, yan na yung babae na inaayawan nyo yung babae na yan ang magiging presidente natin. At yan ang gusto namin. Sa inyo, hindi kayo gusto niyan, pero kaming mga OFW, I'm sorry na lang. Amin yan. Aming presidente yan. Pag ayaw nyong tanggapin na magiging presidente yan si VP Sara, ay di kayo, manigas kayo. Yari kayo pagdating ng 2028. Pustahan pa. Kapag yan ang nagiging presidente, masahol pa yan kay PRRD. Pustahan pa tayo. Kasi nakatikim na ng hindi maganda nga yung vice-presidente pa siya. Humanda kayo. Pagka yan ang nagiging presidente, sobrang lupit yan. Sobrang istrikta yan sa pamamalakad sa kanyang gobyerno. Dahil itong gobyerno na to ngayon, ang hirap, puro korupsyon ang ginawa. Balasubas na ang kwarta sa atong nasod. Wa na gihimo ni presidentihan eh. Surrender na mga di sa baha. Wa naman gani siya paagi o saon pag-solve sa mga tao na ma-displace. Sige, natin, ikuan sa mo dire. Himuon ta mong kupkupin ta mo una. Kasi inyong lugar, di pa pwede. Wa dyan siya mo ingan anak. Mo ni presidente nga inyong giboto. Puriyagaba.